So, gagawa lang tayo ng video, 'di ba? So, nandito ako sa mall. Ayun, namili lang din ng pagkain. As usual. Kapag solo ka, gagawin mo lahat, 'di ba? Wala naman tutulong sa iyo, 'di ba? Ayoko naman din kumain ng mga processed food at umorder sa Uber. So, kailangan mong magpakahirap kung gusto mong makakain ng unprocessed, 'di ba? So, ayun nga, 'di ba? May mga sinubukan ako i-approach sa supermarket. Tapos yung papunta ako dito, merong bata. Korean siya na lalaki, maliit pa sa akin. Kinausap ako, tas kung ano-ano pinagsasabi. Taga Manila ba daw ako? Tapos tinanong niya muna kung may trend ba daw dun sa bandang unahan. Sabi ko, meron naman. Tapos, ayun na, alam mo yung rambling, nag-rambling lang siya kung ano-ano pinagsasabi. Ako, oo lang ako na oo. Tapos, nakikipagkamay pa. Sabi ko, sige na. Kasi dito naman, yun nga, sa supermarket, may in-approach ako, ang ganda nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-numbers game kayo. Kasi, sa totoo, bihira lang talaga yung makikita mo sa daan, yung talagang gusto mo. Ang pinakamarami ko, 6, di ba? Yung nag-numbers game ako dati, 6 pinakamarami. Kasi, yung dinaanan ko noon, nung nagpagupit ako, ano naman yung lugar na yun, college campus. So, malamang maraming mga may itsura doon na babae na kakatapos lang na school or bago pumasok tumatambay. So, kaya napansin ko mas marami approaches ko pag nagpapagupit ako. Kasi, yung dinadaanan ko doon, ang dami talagang college na students. So, syempre mga ganyan, legal age na rin yan, di ba? 18 pataas, di ba? Mga college. Kasi pag mag-college ka, start niyan 18 hanggang 22 yata, minsan or 24. Depende kung late ka na, di ba? Kasi may senior high school di ba? Yung K-12, inadapt lang nila yan dyan sa western country. Sa totoo, sa western country, K-12 na Kaya nga sa western country, wala nagka-college. After na lang high school, kanya-kanya lang banat yan, hassle. Kaya, sa totoo, ngayon, kung sa Pilipinas ka, habang nagka-college ka, maganda isabay mo yung hassle. Diba? Para at the same time kikita ka, diba? Kasi dito, mahirap pagsabay yung ganyan kasi bawal yung mga ganyan dito, yung mga hassle. Di ba, usually mga bentang bangketa, tas mga walang tatak. Kasi parang pinapahalaga nila dito yung brand yung mga tatak naka-register. So, yun, walang peke dito, bawal. Sa mga western country, bawal yung peke. Siguro meron mga nakakalusot, pero bawal yun. So, yun nga, di ba? Yung kwento ko sa inyo. Tapos, meron pa akong isang in-approach, nasa pila ako. Sabi ko, hey, excuse me, what's your name? Tumingin lang siya, tapos sabay biglang tumalikod uli. Inisnab ako. Hindi, sinabihan ko na lang, anyway, have a good day, gano'n na lang, di ba? Ganun lang naman yan, hindi ka dapat mahihiya or mahiya kung na-reject ka, 'di ba? Kasi wala namang rejection Sa totoo, yung kung ano yung mga kinatatakutan mong gawin mo siya ng gawin parate para nasisensitize ka na, 'di ba? Kasi sa red pill, sinasabi nila sa red pill is mauubos daw yung gas tank mo. Di ba siya, paano ka mauubos gas tank? Since 19 pa lang ako, nag-numbers game na ako. Hindi naman nauubos yung gas tank ko. Ngayon nga rin ganun talaga pag may gusto ka makuha, ulit-ulitin mo yung consistency. Kasi ang habol mo kasi dyan, yung magiging resilient ka diba? Sa pila, may kinausap din ako, estudyante, high school. Wala naman akong pakay dun kasi obvious naka-uniforme na high school, dalawa sila. Nagtatawanan pa nga sila, kinikilig Pati yung kahera na kaklase pala nila sa school. So, nangyari, yun, pag-usap ako kasi na-intriga ako kasi binibili niya onion. Sabi ko, ba't onion bibili na itong sabi ko, nice trip yan sabi ko ganon, na onion yung mo. Tapos merong soft drinks, onion tsaka soft drinks, di ba?
Sabi ko, tapos nagpakilala ako, sabi ko, nice to meet you. Yung mga ganun lang, di ba? Pakilala namin din siya. Actually, pagka nagpapakilala yung babae, ano lang yun, gibberish lang yun eh. Gibberish lang sa akin yun eh, yung mga pakilala. Pero sa totoo, hindi ko na naaalala yung pangalan nila talaga. Naalala ko lang talaga pagka yung may respond. Alam mo yung yung talagang may kipagpalitan ng yung may mapapala ka ganun. Pag wala akong mapapala, hindi yung nagre-register sa utak ko. Actually, yung mga nag-reject sa akin, hindi ko alam pangalan nila eh. Yung mga nagre-respond lang talaga, yung pag inutusan mo, susunod. Yung isa naman, may boyfriend card, di ba? Yung kinausap ko doon. So, ganun talaga dito sa realidad. Consistent lang yan. Resilient ka. Kung may gusto kang makuha, ulit-ulitin mo. Gaya ng online hustle, di ba? Or kung may mga produkto kayo ibebenta, gagawa ka ng paraan or mga avenues para mabenta mo yung produkto mo, di ba? Post mo sa online or bumandera ka, di ba? Sa mga matataong lugar para mabili yung produkto mo. Daming avenues, tapos pa-marketing mo sa AI. Yung AI na gagawa ng marketing strategy mo, tapos sabay Dati nagbabayad pa kami nun. Ngayon meron na application na gumagawa ng marketing. Hindi mo na kailangan. I-feed mo lang sa AI yung script. Gawan mo ako ng marketing, tapos ito yung video ko. Edit mo, ganun. Patay. Tapos ang laban. Pati yung mga picture na edited. Di ba sa ChatGPT may 4 pictures per day, tapos magre-reload na naman siya every 24 hours. So yung 4 na yon, photoshoot ka sa mga bebenta mo, di ba? Tapos sabay bahala na yung AI nun. Mga sizes, paano gumawa ng sizes, ganyan. Basta nasa ChatGPT na. Kaya mabilis talaga pumera ngayon eh. Diba? Swerte talaga ng Gen Z ngayon. Daming 21 pa lang, nakakatapik na milyon. Or kalahating milyon, diba? Putya, pag mag-paycheck to paycheck ka, di mo matatapik yun kahit mag 10 years ka. Kasi nagtrabaho ako ng 10 years dati sa paycheck to paycheck eh. Ay, na, hindi mo yun, nagsasayang ka lang ng oras. Hindi mo matatapik kalahating milyon pagka paycheck to paycheck ka. Matatapik mo lang yung ganun pagka nag-online hustle ka, tsaka yung mga benta ko ng mga produkto. Kasi doble pala yung patong. Biruin mo, benta ka sombrero na 100, tapos benta mo na sa online 200, or bumandera ka 200. So 100 na agad. Magkano minimum wage? 550. So makalimang sombrero ka. Di ba? Ganun ka easy money, di ba? Yung 550 mo, mababawasan pa nga yun ng pamasahe. Tas kung umuupa ka, di ba? Matatapyasan pa yun. Mas malaki talaga kita pagka nagla-lock in ka, mag-hustle ka talaga sa kalye. Kaya nga sinabi ko, hindi na advisable mga empleo sa Shinare ko rin yung test the route para sa abroad, di ba? Kahit nga yung nursing, gano'n, yung course ko, hindi ko na ina-advise yun sa inyo. Although maganda pa rin talaga makapagtapos kasi magagamit mo siya sa endgame Ibig sabihin ng endgame, yung nag-build ka ng kayamanan, hindi mawawala sa'yo ng ganong kabilis. Kasi literate ka di ba? So yun, consistency lang talaga yan. Paulit-ulit mong gagawin talaga yung mga gusto mo. Diba? Meron pa pala ako nakita dun sa post sa Facebook, yung mga nabakunawang yung mga nagkakasakit na, di ba? Dahil nga dun sa sabi ni Dr. Samaniego, wala na rong lunas dun. Pagdasal nyo na lang yung nakuha yung mga placebo. Kasi meron talaga halo yun, minix yun na hindi lahat talaga puro. Merong 10%, 50%, merong pagka nakuha mo na gamot, yung puro, maraming nanotik talaga, nadidirekta sa mRNA mo, yari ka. Hindi ka tatagal ng 2 taon.
Yung mga after nila mabakunawang nung 2 years, nagsimatayan na. Yun. Yun yung rason nun. Nakuha nila yung puro. Merong kalahati, 3/4, or yung isa placebo, asukal lang. Asukal tsaka asin lang yung nakuha nila. Random din yan kasi test, hindi talaga ganun na Kaya yung iba, di ba? Tumagal pa ng 4 years bago lumabas yung mga sakit. Yung iba naman, nakalusot, wala talagang sakit. Tsaka hindi rin sila inuunti kasi may placebo eh. May placebo kasi dun eh. Ibig sabihin yung walang tech na asukal lang talaga. So yun, dati ko pa sinishare yan eh. Nung isa rin yun, pag nanging-empleo ka, hindi ka nila tatanggapin kung wala kang ganyan nung panahon na yun. Ako nga, nag-resign pa ako sa trabaho ko. Dito, umuwi ako ng Pilipinas, di ba? Yung time na rin yun, na-activate ako sa AI, di ba? Yung targeting nga, na sinasabi ko sa inyo. Kaya yun, natuklasan ko yung information. Sabi ko, ay, kalokohan to, di ba? Na. Anuin ko yung malaking kita kung madidedo ka, di ba? Umuwi ako ng Pilipinas, stay ako ng 1 taon doon. Hanggang sa humupa yung mga eksena na ganyan, di ba? Kasi bumalik din ako dito. So, yun. Hindi ko na talaga advisable sa inyo yan. Yung mga empleo ngayon sa Pilipinas, 550. Kung sa'yo, humasel na lang kayo sa kalye. Benta kayo ng pabango, sabon, taor, mga damit, di ba? Kung ano-ano na lang, wag lang yung 550 per day, yung baba. Wala ka pa chance yumaman. Paano kung nakabenta ka ng 10 sombrero, in-online mo tsaka nilako mo. Di may 1,000 agad yung tubo mo, di ba? 1,000 na agad, di ba? Yung tubo mo. Nadaig mo pa yung yun nga lang, kailangan mo ng puhunan. At least may 20k ka man lang na puhunan, di ba? Or mag-start ka sa 5 muna. Kasi makakabili ka ng sombrero ng na peke, na strap back ng 2,000, 10 piraso. So, lumalabas, magkano yun? 2,000, 10 piraso. 200 isa? Ay, pangit bumili kasi pagka sa direct source. Bali, ikaw magiging supplier. So, ibibenta mo na yung sombrero mo ng 300. Kaya maganda talaga, pumunta talaga kayo sa source mismo sa Divisory eh. Para malaki talaga yung malaki yung mo kikitain, di ba? Malaki yung tutubuin mo pag direkta ka. Tapos ganun din, magpatay ka ng mga damit, di ba? Kung gusto mo magbenta, maging direct source. Ganun yung ginagawa ng mga nag-umpisa eh. Tapos sabay pagka na sila, okay na, ginagawa nila na, bumibili na sila ng mga gamit pagka malaki na yung kumpanya. Nagpapasahod na sila ng mananahe. Nag-hire na sila ng mga mananahe. Yayaman ka talaga sa ganun, di ba? So, consistency lang talaga, di ba? Kung may gusto ka, kailangan nakikita mo long term mong gagawin yan, di ba? Nag-e-enjoy ka at the same time, di ba? Ako, dito sa course ko na ganito, nung una ayaw ko to eh. Sa totoo lang, wala lang talaga akong maisip eh. Nung time na yun eh. Kasi hindi pa online yung opportunity nun dati. Wala rin akong mga nakakasama na ganito, nagtuturo ng mga knowledge sa inyo. Ngayon nga, maswerte kayo. Ang dami ng mga nagtuturo ngayon sa online. Pwede ka na makawala sa paycheck to paycheck. Hindi ka rin magpo-focus sa bebenta ka lang, di ba? Tapos i-online mo na. Sa bahay lang, sa bahay. Yung iba sa bahay lang eh. Pangit talaga pag nangungupahan kang pwesto. Hindi maganda yan. Ganda sa bahay ka lang. Ang dami talagang pagkakakitaan. Ngayon ko lang na-realize. Pwede ka magbenta ng kung ano-ano eh. O yung mga luma kong damit, pwede ko benta. Okay, di ba? Yun talaga. Ang dami mo mga papagkakitaan talaga. Only money. Nasa sayo na lang yan kung talagang sisipagan mo.
Kasi e-commerce, hindi ka matetenga talaga niyan eh. I-post mo lang talaga siya sa Shopee, Lazada, Facebook, ganyan. Sa una, susolo mo lang yan. Sa kalaunan, magsusweldo ka na pagka tumatapik ka na ng milyon, di ba? Makakapasweldo ka na ng tauhan yan. Para sila na yung magbubuhat ng tela, bote, yung mga produkto mo na nabili, di ba? Sa source. Diba? Tapos i-resell mo. Sa pabango, gawa ka ng formula ng pabango. Or ipa-refill mo. Merong gumagawa nun eh. Tapos sa'yo lang yung bote. Tapos yung sila na magmi-mix. Tapos ikaw na lang yung ano. Yun yung hahanapin mo, supplier ng ano. Kasi meron kaming gumagawa ng juice eh. Dati, inano na namin yung juice. Pinasok na namin yung negosyo yung juice na yan. So nagbebenta yung kuya ko niyan. Nalugi nga siya ng 1M eh. Kasi nga, 'di ba juice kasi napapanis 'yan, 'di ba? Na-expire. Mangosteen na juice. So yun nangyari, 'di ba? Daming pipiliin na negosyo, yun pa yung inano niya. Bumibili lang matatandang may mga sakit, 'di ba? Hindi siya yung magandang market. Kaya magandang market talaga pambagets eh kasi ang dami mga bata eh, yung mga teenager, 'di ba? Kaya patok yung mga courses sa mga dating, sa mga ganyan, coach, yung mga ganun, patok yun sa mga bata. Tsaka yung hustle nga, 'di ba? Para puro paporma, pabango din, patok din yan sa mga bata. Sabon, skincare, dami kasing bata eh. Ano ba gagawin ng mga yan, 'di ba? Papapogi, papaswag para makantot, 'di ba? Yun lang naman yung mga yan eh. Predictable talaga kung alam mo lang talaga yung hilig ng mga tao. Tsaka kung saan sila driven or wired, desired. Malalaman mo na kung anong gagawin pagtutuunan mo ng pansin eh, 'di ba? Kung anong niche yung pagpo-focusan mo. Pero maganda sa una, mag-start ka muna sa isa, tsaka mo na-expand para maliit yung talo mo. Actually sa negosyo, pwede ka nga hindi matalo eh. Basta wag mo lang pipiliin yung mga pagkain. Kasi mga gamit, may stock lang yan dyan. Pero hanggat nagma-marketing ka, may kukuha at may kukuha yan. Hindi ka masi-zero dyan. Kasi ako yung mga pinapaninda ko na second hand. Nakapost lang siya sa online, sa marketplace. May bumibili naman, although natatagalan, 3 months, ganyan, di ba? Pero yun yung sinasabi ko, wala siyang talaga, walang talo kasi produkto siya na hindi na sisira o napapanis. Gaya ng Gore-Tex ko na jacket na bili, di ba? Nagamit ko siya ng 3 taon, siguro mga 20 na beses, tas nilabang ko na. Maliit na sa akin, bumili ako ng medium, di ba? So yung small, binenta ko na, pinost ko sa Facebook Market. So after 3 months, ayun, merong bumili, 'di ba? In-check yung bumili, babae pa. Maliit lang siya sa akin. Tapos binili niya 120. Mabilis kausap. Bili ko doon 260. So hindi na masama, 'di ba? Kalahati, napakinabangan mo pa. Kasi pagka nagbebenta ako ng mga produkto, basta second hand na, binibenta ko na yung kalahati yan. Pero syempre tinataasan ko kasi tumatawad ng onte eh. Pero usually kalahati. Minsan nga brand new. May sapatos akong brand new na stock na matagal. Ginawa ko, binenta ko, Nagpatalo na lang ako ng 500 para mabilis lang talaga Basta dati pa ako nagbebenta kung ano-ano, mga second hand cassette, binenta ko rin, di ba? Binili yung Beatles ko na The One. Binenta ko ng 150. May binili niya 150. 150 niya binili yung cassette. Basta kung ano-ano ibenta mo, maraming bibili dyan. Kukunin mo na lang yung pera ng kuwari na sa Pinas ako, may mga gamit na luma na pagliitan ko, bebenta ko yun ng online. Benta ko ng 50, ganyan, di ba?
So, ganun lang gawin nyo kung ano mabibenta nyo dyan. Parang, parang addict, di ba? Di ba yung mga addict kung ano-ano binibenta, di ba? Nilalabas na yung ano, nilalabas na yung oven, yung oven, binenta yung oven. Binenta yung oven, binenta yung ano, mga kasangkapan sa bahay, no? Addict. Yun yung sinasabi nila, di ba? Sa mga addict. Pangit daw may kasamang addict sa bahay kasi nauubos yung mga gamit mo. Totoo yun, nangyayari yun. Alam niyo yung kay ano, Alvin. Yun yung sabi ni Lacey, nauubos na yung gamit sa bahay kasi binibenta. Kasi nga nag-a-addict, di ba? So, ganun. Tsaka yun din pala, hindi ko advisable yung ano, marami kayong grupo sa hustle mo kasi maghahati kayo eh. Maganda solo mo lang talaga, no? Kay Bugoy kasi si Pudong lang talaga yung umasa sa kanya eh. So, parang yun yung pinapasweldo niya, si Pudong, di ba? Tsaka sila talaga yung magkasama, no? Para magkapatid na rin. Sa survival. Si Pudong talaga. Okay yung kasama mo na dalawa kayong pepera. Pero yung malaking grupo na, hindi maganda yun. Kasi hindi mo solo yung pera eh. May hatian ka eh. Maganda magbayad ka na lang. Kuwari may tagabuhat, di ba? Bayaran mo na lang. Kuwari na tumatapik ka na ng kalahating milyon. Which is kaya mo yan sa 3 buwan or 5 buwan sa hustle. Nakita ko na yung pattern eh. Kaya nga ngayon, pagka nag-business ako, nag-start ako ng business, pwede mo i-start ng ganun yan, makakatapik ka na ng milyon hindi naman milyon, siguro kalahating milyon lang sa ano, sa 6 na buwan or 5 buwan, ganun kabilis, matatapik mo na yan, kalahating milyon. Tapos sa 10 buwan makakatapik ka na ng ano, 1 milyon. Nakikita ko nga yung mga tao dito eh, sa mall, parang wala silang urgency, di ba? Parang wala silang urgency na pumera, ganyan. Nagsasayang sila ng oras, yung mga ganyan. Kung alam ko lang tong ganito, sana dati ko pa ito ginawa eh, di ba? Mabilis ka talaga yumaman pag nagbenta ka ng produkto. Kahit ano man yan. Kahit anong produkto yan. Basta target na market mo, mga kabataan. Kasi yan yung bili ng bili, di ba? Mga pingin pera, bili ako ganyan eh. Meron nga yumaman sa sombrero lang eh, di ba? Yun lang yung ano niya, direct source siya na sombrero. As nagbebenta siya ng bulto-bulto. Nakakatapik na agad ng milyon. Wala pa 1 taon talaga magkakakotse ka na. As yung kotse mo, yun na yung pang ano mo. Maganda trabaho rin yun kaysa online. Gusto ko yung ganun eh. Kasi yung kumikilos ka, active. Kasi pag kumikilos ka, okay rin yung ganun eh. Na-stimulate ka, tas mas ginaganahan ka. Sino ba naman hindi gaganahan kung makakatapik ka ng 1K per benta, di ba? So, yun. Basta explore nyo lang yung buhay. Paglaanan nyo na lang talaga ng attention yung ano, may mapapala ka, pepera ka, tsaka kikita ka, magiging healthy ka. Tsaka panoorin nyo rin video ko, diba? Minsan mag-donate kayo. Maglalagay ako ng PayPal dyan, ha. Mag-donate kayo, ha. Kahit 10 piso lang man, diba? Malaking tulong na yan sa akin. 400 na yun nilapag ko na, ano. Hindi pa kumikita channel ko dahil 800 lang yung subscriber, diba? Actually, kahit mag 1K yan, eh. Although pag 1K na yan, kikita ka na, diba? Pero, barya-barya lang yan. Barya-barya lang yan. Di yan talaga ano ng todo kasi nga konti lang views eh per video ko. Ang views lang is ano lang eh 200, 300, mga ganun lang, diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, digest nyo na lang yung mga information ko, tsaka i-apply nyo na lang kung ano yung applicable sa buhay nyo, tsaka yung tatalab, di ba? Yung gagana. Kung tingin mo hindi gagana yung impormasyon ko, di ba? Huwag mong gawin, di ba? Wala naman sa pilitan eh.
Ngayon kayo online na, hindi maganda talaga mga empleo. Kaya nga sa Pilipinas, ang daming mga unemployed eh. Kuwari lang yun, pero tumatapik na yan ng milyon yun. Kasi marami na ako nakita sa Facebook, yung mga bata talaga eh. 16 pa lang, 19, hasuro nga, may Camaro na eh. 21 pa lang, may Camaro tsaka Alphard na. Eh ako nga, hindi ko afford yun eh. Diba? Ma-afford mo yun kung nag-hustle ka sa kalye. May chat GPT pa, tanungin mo, konsultahin mo, saan mo sources ng ganito? Saan ako makakita ng ganyan? Anong business mo, pabango? Saan akong bibili ng murang gamit, murang bote? Saan ako magpapamix ng pabango ko? Diba? Nandun yan sa chat GPT. Yan na yung utak mo, diba? Hindi mo na kailangan ng consultation. Tapos hindi mo na kailangan ng coaches. Kasi ang coach mo na si ChatGPT. Siyempre kailangan mo rin to. Yung ganitong informasyon ko, panoorin mo. Kasi hindi mo malalaman yung informasyon na yan kung hindi ko nilapag, diba? Na ChatGPT. Yung ibang mga tao, alam nga nila yung ChatGPT, pero hindi nila alam paano i-maximize o paano gamitin. Kaya ako, ito, blueprint na yung sinasabi ko. Tanungin mo lahat kung anong gusto mo umpisahan sa ChatGPT, di ba? Oo nga, may ChatGPT. Paano mo gagamitin, di ba? Kung tanga-tanga ka, kulang ka sa impormasyon. Kaya kailangan mo pa rin manood ng mga ganito. Kasi, oo nga, alam yung ChatGPT, hindi mo naman alam gagawin mo, di ba? Hindi mo alam yung goal mo, hindi mo alam yung focus mo. Kung hindi ko nalapag yung survival and replication na meaning ng buhay, malalaman mo ba na mahalaga yung pagpapapaldo, di ba? Tsaka pag-hustle or pangingi-empleo, pagdidiploma or pagtetesda. Hindi mo ma-search yun kung hindi ko nilapag yung information na survival and replication, di ba? Yung ChatGPT nga, hindi mo naman alam yung focus mo, tsaka wala rin kwenta, di ba? Nasa iyo na talaga yung dapat manggagaling talaga sa iyo yung will to power, sinasabi ni Machiavellian, di ba? Will to power. Gusto mo makaalis sa sitwasyon mong kahirapan, di ba? Sa akin mas priority ko yan kaysa relasyon or babae. Dahil nga sa age pill, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo Isa pa yan, sasabihin mo, hindi makaka-attract ng babae ang pera. Oo nga, pero may age pill tayong tinatawag. Kasi once na pumatong ka ng 40 or 50, hindi na labanan relasyon dyan Dahil sa, kesyo meron ka or wala, ang ayaw mo na mang-empleo or humahasel ka pa sa kalye, di ba? Yun yung ayaw mo manyari sa'yo Yun yung gusto mong iwasan talaga, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, nasa 20 pa lang kayo, maximize nyo talaga yung oras nyo para sa pagpapapaldo. Nyo sayangin yung oras nyo sa panonood ng TV. Wala nga akong TV. High school pa lang, di na ako nanonood ng TV. Mga ganitong informasyon tinatapik ko Kung nanonood ng TV, di ba? Wala akong pakialam dyan dahil hindi naman ako pepera dyan. Hindi naman gaganda yung kalusugan ko dyan. Sa TV, wala naman i-share na maganda informasyon dyan Dahil yung mga information na deep, kagaya nito. Biruin mo, sa 400 na na-share ko na info sa YouTube, nakatapik lang ng knowledge ko, 800 plus, 850, or 830. O, di ba? Ganun lang yung minds na nakatapik, di ba? Ibig sabihin yung informasyon ganun ka deep, di ba? Para onti lang yung nakakaalam. So, meron na kayo manager sinabi ko na sa inyo, si ChatGPT, lahat ng info. Pero yung nanotech hindi ilalapag ni ChatGPT yun. Tinanong ko na ang iaano nila yung pharmaceutical. Pati sa ChatGPT inaano pa rin nila yung information tinatago pa rin nila. So paano, yun lang siguro. Peace.